Hello mga kananay. Meron tayo ditong kasim ng baboy, atay, dugo, at tenga na sariwa. Kabibili lang natin sa palengke. Bali, ang gagawin natin, ang una ay pakukuluan muna natin yung tenga para lumambot. And then pagkatapos nun, shave natin para matanggal yung mga bala-balahibo. Tapos lilinisin nating mabuti. Hugasan at hiwa-hiwain natin. Tapos isunod naman natin tong kasim. Ihiwalay natin yung taba at saka yung balat kasi yung taba niya, yun yung pagmamantikain natin. Tapos yung balat itapon na natin. Tapos ihiwain din natin ng bite size itong laman ng kasim. So bali ang menu natin for today ay magluluto tayo ng dinuguan na baboy. Pasintabi na lang po sa hindi kumakain ng dinuguan. So, ang gagawin natin sa una, pakukulaan natin yung taba, tapos pagmamantikain, kasi ito yung gagamitin nating panggisa. So, pag nagmantika na siya, iset aside mo muna, tapos ilagay mo na yung sibuyas, papulahin mo, and then isunod mo na yung bawang. So, yung iba siguro nagtataka kung bakit lagi kong inuuna yung sibuyas kasi yung bawang kasi madali kasing maluto yun madaling masunog. Tapos, pagluto na sila, lagyan mo na siya ng patis, tapos ilagay mo na yung hiniwa mong kasim at atay. So, parang ang gagawin mo dyan, sasangkutsahin mo. And then, halu-haluin mo lang sila, tapos lagyan mo siya ng paminta, pandagdag dun sa pangsangkutsa mo, tsaka betchin. Siyempre, hindi mawawala ang ating betchin. And then, naglagay din nga pala ako ng dashida. Yung dashida, parang beef cubes yon sa Korea. Masarap din yung pampalasa dito sa mga karne. And then, ganyan lang, halu-haluin mo, tapos takpan mo. Ganito kasi ako magsangkutsa, tsaka ayan yung mga nilalagay ko pag nagsasangkutsa ako ng karne. So, habang sinasangkutsa naman natin tong karne, doon naman sa dugo, durugin natin yung mga buo-buong dugo. Para mamaya pag nilagay natin dun sa sabaw, hindi siya buo-buo. Tapos sasalain natin para humiwala yung mga buo-buong dugo. And then pag sangkutsado na at medyo natutuyuan na, ilagay na natin tong hiniwa nating tenga. Isabay na rin natin yung siling green. Tapos yan, halu-halu-haluin ulit para masangkutsa din yung tenga. Tapos ganun ulit. Basta ganun din, same procedure, halo ka lang ng halo. Tapos ilalagay ko na tong suka. Bali yung sukang ginamit ko dito is sukang paumbong. 2 cups nga pala to. Same din, pag naglagay ka ng suka, wag mo munang hahaluin para hindi mahilaw to. Hintayin mo siyang kuluan ng kulaan. Tapos pag luto na yung suka, tsaka mo siya haluin ulit. Tapos parang sinasangkutsa mo na lang siya ulit. Tapos, pag malambot na yung karne, ilagay mo na yung dugo. Sa dugo naman, depende sa'yo kung gaano karami ang gusto mong ilagay. So, ito, medyo parang 3 balot yata to ng dugo. Basta ganyan lang, hahalu-haluin mo lang talaga siya. Dito sa luto na to, puro halo ang gagawin mo para hindi mamuo ang dugo. At syempre, para lumapot to. Tapos ganyan, hinahalo-halo-halo mo lang siya hanggang sa maluto, tapos hanggang sa lumapot. Ayan na, luto na ang ating dinuguan na kinakain ng ating birthday boy. Same day din naman ay gumawa naman ako ng buko pandan. Simple lang naman gumawa nito. Siyempre, kailangan natin ng buko, tapos yung pinakuluan nating magic gulaman, tapos meron tayong Alaska evaporada, Alaska condensada, at itong cream. Tapos ganyan, una natin gagawin, hiwa-hiwain natin yung gulaman natin. Yan, ito lang naman yung medyo matrabaho dito sa paggawa nito eh. Tsatsagain mo lang talaga. And then after, paghahalu-haluin mo lang sila. Ganyan. Bali, ito yung mga nagawa kong gulaman. Medyo nagdikit-dikit pa nga eh, kaya kailangan pang durugin. Tapos yung buko, ihalo mo na rin. Tapos ilagay mo na yung mga gatas, tapos Nestle cream. Dito nga pala, nagdagdag din ako ng cheese. O ayan, eto na ang ating finished product. Maraming salamat sa inyong panonood. Paalam!